Magandang gabi mga kapatid at welcome po sa 7-minute break kung saan makapakikinig tayo at makapag-aaral ng salita ng Diyos. Sa panahon ngayon, sobrang ingay na ng mundo, masyado ng abala ang mga tao. Take a break kapatid, sama-sama tayong magsiyasat at matuto ano ba talaga ang totoong mahalaga. Sa gabi pong ito, para sa ika-12 na episode ng 7-minute break, ang tatalakayin po natin is about commandment number 4. Exodus chapter 20 verse 8. Remember the Sabbath day to keep it holy. Sa Tagalog po, basahin natin hanggang verse 11 ang sabi, lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit ang ika-7 araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito ay huwag magtatrabaho ang sino man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, niyang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. 6 na araw kong nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit namahinga ako sa ika-7 araw, kahit ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. 7 araw sa isang linggo mga kapatid. 6 na araw, sabi ng Panginoon, gawin ninyo lahat ng dapat ninyong gawin. Isang araw lang ang inaasahan niya. Isang araw na inaasahan niyang ilalaan naman natin para sa Kanya. Kung tutusin mga kapatid, every day of our life, bawat araw, bawat minuto at segundo ng buhay natin ay galing sa Panginoon. Dahil sa Kanya, kaya tayo nabubuhay, kaya tayo nagigising at hanggang ngayon ay humihinga. Simple lang itong utos na ito mga kapatid. Bigay, ilaan at pahalagahan natin ang isang araw na para sa Panginoon. Simple lang pero marami ang sumasablay, Kristiyano man o hindi. Minsan yung isang araw na hinihingi ng Diyos sa atin, hindi natin maibigay. Why? Inilalaan kasi natin sa paggawa ng ibang mga bagay. Mga bagay na iniisip nating mas mahalaga kaysa sa pagsunod sa utos ng ating Panginoon. Ano-ano po yung mga bagay kung saan na ipagpapalit natin ang araw na para sa Panginoon? Una, trabaho o businesses. Sa halip na sumamba, magpuri, makapag-fellowship sa mga kapwa Kristiyano, ang inuuna, kumita ng pera. Especially sa mga business. Isa sa mga pandaraya ng kaaway. Malakas pag weekends, no? Ang daming customer, mas magandang pasok ng pera. Bilang mga Kristiyano mga kapatid, isa po ito sa mga bagay na dapat matutunan nating sakripisyo. Malaki nga sweldo mo, benta o kikitain mo. Unti-unti namang manghihina ang buhay spiritual mo dahil yung araw na in-expect ka ni Lord, in-expect ni Lord na ilalaan mo para sa Kanya, hindi mo nabibigyan ng oras. Yung pagkain spiritual na kailangan mo, napababayaan mo dahil sa maling bagay na pinaglalaanan natin ng oras. Ano pa po? Minsan ang pag-aaral nagagamit din ng kaaway, social life, paggala, pagta-travel, parties. Alam niyo mga kapatid, wala namang masama sa mga bagay pong ito. Pero kung sobra na, kung mas pinaglalaanan na natin ito ng panahon, kahit yung panahon na para kay Lord dito na natin ginagamit, there's something wrong. Kailangan natin maging matalino. Mag-observe tayo. Tingnan natin yung isang linggo natin. Ikaw mismo, bawat isa po sa atin. Ikaw din mismo yung makakakita niyan. Ano bang ginagawa mo? Saan mo ginagamit yung isang buong linggo ng buhay mo? Nasaan yung araw na para sa Panginoon? Na ibibigay ba natin yun sa Kanya? Minsan naman, yung araw na para sa Panginoon, ibinibigay naman natin. Ang nagiging problema nga lang, hindi buo. O kung minsan minamadali pa natin na matapos na agad. Na para bang ipinapakita natin sa Diyos na may ibang mga bagay pa tayong gagawin na mas mahalaga kaysa sa pag-spend natin ng time with Him. Hindi lang po natin nilalabag ang utos ng Diyos, sinasaktan pa natin ang kalooban niya. Hindi naman po ibig sabihin nito na buong araw na lang tayo sa church o buong araw tayo magbasa ng Bible, manalangin. Hindi naman po ganun. Pero kapag sinabi nating ilaan o ilalaan natin ang isang araw para sa Panginoon, ibig sabihin kahit anong mangyari, para sa Panginoon yun.
Hindi ka na mag-schedule ng ibang lakad during that day. Hindi ka magmamadali sa pag-uwi sa araw ng panambahan. Lalo na kung dahil lang sa mga walang kabuluhang lakad. Why? Sa Panginoon yun eh. Kay Lord yun. Schedule na ni Lord yun. Huwag natin hayaan na may umagaw o may pumalit sa Kanya dun. Sabi sa Exodus chapter 20 verse 11, tuloy natin. Sabi ng Diyos, 6 na araw ko nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit na mahinga ako sa 7 araw, kaya't ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. Simple lang po, ibigay natin sa Diyos ang sa Diyos. Mga kapatid, hindi bukas kundi ngayon, ito na yung tamang panahon at huwag natin sayangin ang pagkakataon dahil walang maling panahon para ipagsigawan sa mundong mahal tayo at mahalin natin ng Panginoon. Kung meron po kayong mga katanungan or prayer request, mag-message lang po kayo anytime dito po sa page kung saan nyo po naririnig ito ngayon. Sa abot ng aming makakaya, sasagot po kami sa inyong mga messages at sisiguraduhin namin kami makikisa sa paghanap sa kalooban ng Panginoon para sa inyo pong mga prayer request. Mga kapatid, masyadong maikli ang ilang minuto. Maglaan tayo ng oras sa ating mga personal na buhay upang mas makilala pa natin ang Panginoong Hesukristo. God bless us all po.